Samantala, maging ang mga militanteng grupo ay nagbigay-pugay din sa naging kabayanihan ni Ninoy. Subalit, marin nilang kinukundina ang pagpapahaba ng termino ng anak ni Ninoy na si Pangulong Noynoy Aquino sa pamagitan ng charter change dahil ito raw ay pagbabalik lamang sa diktadura ng yumaong Pangulong si Ferdinand Marcos. May ulat hinggil dito si Marj Wamar. Sa paggunita sa ika-31 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino, inalala ng ilan nating mga kababayan dito sa Ninoy Monument sa Quezon City ang kanyang kabayanihan sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Bukod sa mga politiko, nasa paggunita rin ang ilang militanteng grupo. Kabilang na ang Buklura ng Manggagawang Pilipino, Sanlakas at Kongreso ng Maralita ng Lungsod. Nagbigay-pugay din sila sa mga nagawa ni Senador Aquino sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak. Subalit kasabay nito, mariin din nilang tinutulan ang planong term extension o pagpapahaba ng termino ni Pangulong Benigno Aquino III dahil tila pagbabalik lamang daw umano ito sa diktadura ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Para bigyan ng huling paalala si Noynoy Aquino na hindi pumanaw ang kanyang pamilya, sa kanyang nanay, ang kanyang tatay ay biktima ng militarisasyon at pasistang krimen. Sila ay lumaban sa diktadurya, sila ay lumaban sa pasista, pero nagiging kabaliktaran ngayon ang tunguhin ng anak na si Noynoy Aquino na nagpapadala sa mga naghaharing uri, sa dikta ng mga naghaharing uri, para ibalik muli ang diktadoryal na pamumuno. Pagkatapos nito, nagmarcha rin ang nasabing grupo patungo sa tahanan ng mga Aquino sa Times Street, Quezon City. Subalit mabilis naman silang napigilan ng mga kapulisan dahil sa mga bakod na hinarang ng mga ito. Samantala, maging ang samahan ng iba't ibang simbahan nagpaabot din ng pagtutol sa planong charter change ng Administrasyong Aquino. Ang gusto ng simbahan, sundin ang konstitusyon. No? Ayaw na natin na kasi parang yung immorality ng hindi pagsunod sa konstitusyon. Halimbawa, itong DAP, nagkaroon na ng desisyon ng Supreme Court, hindi siya masyadong sinusunod at parang nilalabanan pa ng gobyerno. Itong term extension, wala ito, bawal ito sa konstitusyon. Ang panawagan ng church, sundin ang mabubuti sa konstitusyon. Ako ang inyong kaibigan, Marj Wamar para sa Newsline.